mamita sa minimum wage ng 362 a day. Magkano lang yun? 8,000 a month? Maghanap tayo ng mga trabaho dyan. Budoy. Di maghanap tayo ng mas malaking racket. Budoy. Hindi ko naman pwedeng iasang buhay ni Mita sa parakit-rakit lang tulad mo. Sorry. Hindi, Sorry, Tia. sige na, pahinga ka na. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to, diba? Sige, pahinga ka na. Uy, walang kiss. Yan gusto ko namin. Babes, good morning. Good morning, General MacArthur. You just arrived. Good morning. Sit down. Kung pinatulan mo pa. Sinula naman yan eh. Ako, Lola, okay ka lang? Nasagad ka. Lola? Yeah, kasi... I'm okay. Eh, Budoy. Teka. Fine. Nakabihis ka. Saan ka pupunta? May bagong project eh. Malaking construction firm. Kinukuha akong foreman. Eh, civil engineer ka naman. Hindi ka maghanap ng permanenteng trabaho. Babes, walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Kung gusto mong yumaman, dapat one time, big time. Ganon dapat. Correct ka dyan. Sandali lang, babes. Meron ka bang 100 pa? Utang lang buo kasi pera ko Ano eh. nga ba sinasabi ko eh? 100 lang, please. Ayan. Tago mo yan. Salamat. Sige, kisa lang kita para dito. Ito, gusto mo? Nakila. Ay, nakita pala. Babes, may tao. Kate, pinasusundo ka ni boss. Aba, Mang Rudy, pakisabi sa kanya, baka nakakalimutan niyang sinesante niya ako kagabi. Naku, Kate. Tuliro. Sabi naman sa'yo, hindi mabubuhay ng wala kay. Pakisabi dun sa boss na yan, si Kate, walang planong bumalik sa trabaho. Akin yan. Sige, Kate. Sabihin ko na lang kay boss. Pinagawa pag... Ano ba yung boss mo? Ano akala niya pati prinsipyo mo, nabibili niya? Hindi yung babes ko. Oh! God! Humphrey Bogart! Sir, anong ginagawa niyo dito? Dodoblehin ko sweldo mo. No apologies needed. And you can report back to work. No way. Hindi ko kailangan pera mo. Triple. Lahat may katapat na halaga. Hindi ako. Hindi mo mabibili dignidad ko. Mas gugustuhin ko pang magtrabaho ng minimum wage para sa isang taong marunong magrespeto sa akin bilang tao. At magpahalaga ng empleyado. A boss who is man enough to acknowledge what he's done wrong and big enough to apologize for his mistakes. Okay? I'm sorry. Labas sa ilong. I'm really sorry, Kate. It's difficult. It's different. It's impossible without you. Please, come back. Wala. Di kaya ng ganyan yan. Wala. I accept. Ha? I accept your apology and will report to work sa ilang kondisyon. Okay. I'm listening. I will work 10 hours a day with 1 hour lunch break. Our lunch break. Okay. You will respect my weekends off. Walang tawag, no texts. And you will not scream at me. If I do anything wrong, you will reprimand me professionally. And no doing personal favors unless I personally volunteer to do so. That's it. No. I'm not done yet. Go ahead. You will also take weekends off. You will go out of the country, out of town. You will read a book. You'll watch a movie. Anything except work. Do we have a deal? Frankly, my dear, I don't give a damn. Lola, punan po muna kayo. Lola, kain lang po tayo, Lola. For good po, it's a paradise. If we make Hotel Martinez into a 5-star hotel on the site, we will have an edge for being the first. I think it's far too ambitious to build a hotel without captive market. We're talking about billions of pesos here, and we cannot depend on seasonal tourists.
No, I don't think it's a good idea. Ça y est, la bouillabaisse? Oui, mademoiselle. La bouillabaisse est parfaite, vous ne pensez pas? Où est la bouillabaisse? Un peu plus de vin rouge, peut-être. C'est très bon avec le foie gras. Votre accent est charmant, mademoiselle. Comment avez-vous appris à parler notre langue? I love France. And we think a merger of businesses we believe would be perfect, would be very good, like red wine and foie gras. All right, Mr. Martinez. Let's build Martinez Hotel in Pagudpod. You have a great girl here. Thank you. Yeah, I see. Anong sinabi mo? Secret. Okay. Well, anyway, this calls for a celebration. Sir, sorry po sir, nasa labas na po yung sundo ko eh. Wednesday kasi ngayon, nagsisimba kami sa Baclaran. Baclaran? Bakit sa Baclaran? Apanata ko po yun na naman ako kay Lola kasi nagno-novena ako. Wish lang. At yung mga akala nating imposible, napapagbigyan. Ano naman ang wish mo? Ang wish ko, sana maging mabait ang boss ko. Pinuutang ko muna yung pera ko para dun sa mga anak niya. Budoy, pinuutang mo yung pera mo? Ano yan? Wala kang pera? Basta, makakahanap ako ng trabaho next week. Budoy, anong panggastos mo hanggang next week? Mangungutang sana ako sa'yo eh. Nahawa lang talaga ako dun sa mga anak ni Mang Tony, kaya pinahiram ko. Alam mo, hindi naman sa pinipigilan kitang tumulong, no? Pero, sana naman, isip-isipin mo naman kung may sobra kang mapapautang. Kasi, kailangan mo naman matutong mag-manage ng mga gastusin mo para ikaw rin, di ka laging nangungutang, di ba? Teka, bakit ka ba ganun? Ano? Lagi mo pinapagalitan tungkol dun. Parang ang baba ng tingin mo sa akin. Ano, wala kang bilib sa akin? Papi, hindi naman sa mababa tingin ko sa'yo. Okay, ang pera, pinaghihirapan yan. Hindi naman siya... Hindi ka naman pwedeng umasa na one day magiging milyonaryo ka. Hindi mo nga si Mr. Martinez o self-made man. Alam mo naman yun, di ba? Hindi naman siya always ganon. Alam mo naman na... Siyempre, nagsakripisyo din yun. Nagpakahirap din yun para to be who he is now. Teka, kinukumpara mo ako sa mayabang mong boss? Budoy, ano ba nangyayari sa'yo? Alam mo, ayoko isipin, pero ano ba nahuhulig yung loob mo sa kanya? Ano? Mas may oras ka pa sa kanya kaysa sa akin eh. Budoy! Budoy, sandali lang. Please. Hello? Mang Rudy? Si Sir, nalasing? Nanggugulo? O, sige, sige. O, sige, papunta na ako dyan. Kitang ganyan si boss. Ganyang lasing? Hindi. Ganyang heartbroken. Na-heartbroken na yan si boss? Kanino? Kay Sophia. Sophia ang pangalan ng babae. Mahal na mahal ni boss yun. Kakasal na nga sila dapat eh. Kaya lang, nung araw nung kasal, hindi sumipot yung babae. Nagtanan, sumama sa isang mayaman. Mas mayaman pa kay Sir?
Hindi pa naman siya mayaman nun eh. Yung babae yun ang dahilan kung bakit nagsumikap siya.